Maligayang araw sa ating lahat. Maliwanag po ba? Malinaw po ba? Maligayang araw sa ating lahat. Ako si Jade San Felipe mula sa Interdisciplinary Studies mula sa Philippine Arts, Culture, and Society track. Ako naman si Alison Labrador mula rin sa Philippine Arts, Culture, and Society track. Ngunit bago ang lahat, nais naming ipaalala ang ilang alituntunin sa webinar na ito. Always be on time. Dress appropriately. A webinar is a formal engagement in an online setting. Check your Wi-Fi connection before joining the webinar or online training. Use appropriate equipment for the webinar. When using a mobile phone, use a headset to reduce the noise that may peak in your location. Avoid using the speakerphone. Put your phone on silent or airplane mode. Avoid taking a call while the webinar is ongoing. Use the mute button to prevent the unnecessary noise that will disrupt the program. Release the unmute button when it's time for you to speak or during the Q&A forum. When asking a question, state your name and your affiliation first before throwing in your questions. Also, speak with clarity. Be courteous and do not engage in a chat with others while the webinar is ongoing. The organizers reserve this right to disregard anyone from the webinar. Maraming salamat, Miss Allison. Aming inaanyayahan ang bawat isa na bisitahin ang IDS curriculum. Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies. The tracks that we have here are Global Development and Sustainability track, Philippine Arts, Culture, and Society track, and Urban Spaces and Transition track. Sa pagkakataong ito, alinsunod sa pagdiriwang ng buwan ng mga katutubo o Indigenous Peoples Month ay ating bibigyang pagtalakay ang ginampanan ng sining bilang daan upang magbigay pansin, halaga at paggalang sa kultura ng ating mga katutubo. Bukod dito, bibigyang pagtalakay rin natin ang ating kapaligiran, pati na ang ating mga katutubo, kasama ang kaunlarang dala ng pagbabago ng makabagong panahon. Kung saan, bakit, paano, alin, dito iikot ang ating talakayan sa hapong ito. Hatid ng Department of Interdisciplinary Studies ang WERPA, diskurso ng pagkasakapangyarihang kultural sa kapaligiran at kaunlaran sa short film na PowerPoint. Kaya, malugod naming binabati ang bawat isa na naririto at nakikiisa sa Beyond Discipline Lecture Series mula sa aming mga mahal na guro hanggang sa aming mga kapwa mag-aaral. Bago natin formal na pasimula ng talakayan, aming inaanyayahan ng bawat isa na ilagay ang pangalan sa ating chat box. Kalakip ang institusyon at sa huli ay ang #FEUIDS, #IndigenousMonth. Ito ay magsisilbing basihan para sa distribusyon ng ating certificates. Huwag din natin kalilimutan ang like at share button sa ating Facebook Live at pag-follow sa ating Facebook page na FEU Department of Interdisciplinary Studies at FEU IDS Society para maging updated sa mga susunod na kaganapan at webinar series. At upang magbigay naman ng pambungad na pananalita at upang ipakilala ang ating tagapagsalita sa hapong ito, narito ang Department Chair ng Interdisciplinary Studies na si Ginoong Juanito Anot Jr. Naririnig niyo po ba ako, Sir Yuan? Thank you, Alison. Naririnig ko kayo. And Jade, magandang hapon sa ating lahat. Masaya po kaming muling makasama kayo sa panibagong webinar na handog ng Department of Interdisciplinary Studies bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month para sa taong ito. Nais ko pong pasalamatan ang aming masipag na mga leader na sina Dean Rowena Capulong Reyes at Associate Dean Mark Salvador Isla sa patuloy na pagsuporta sa aming departamento sa ganitong uri ng proyekto. Samantala, gayon din po kay Sir Christian Evasco, Ms. Cheska Sapinosa,
mga faculty, mga estudyante, at ang komunidad ng Far Eastern University. Ngayong hapon pong ito ay tatalakayin natin ang kwento, kultura, at pakikibaka ng ating mga kapatid na mangyan sa Mindoro sa pamamagitan ng isang pelikula. Ang pelikula bilang mapagpalayang sining ayon kay Lumbera ay nagbubukas ng espasyo sa ating kamalayan na nagpapahintulot sa pagtanggap ng atas na suportahan kung hindi man isulong ang mga adikain o pagkilos tungo sa paglaya. Ang short film na PowerPoint ay tungkol sa isang mag-aaral at ang kanyang danas sa piling ng mga mangyan na nag-ugat sa kanyang research o pananaliksik. Mula sa short film na ito, makikita natin ang halaga ng research upang makapag-ambag ng pagbabago, pag-unlad, at pagpapamulat ng kamalayan ng mga mambabasa. Sa hapon pong ito, mas maunawaan natin ang pangangailangan ng mga katutubong mangyan sa pamagitan ng iba't ibang perspektiba at interdisiplinaryong dulog gamit ang lente ng pelikula. Naway mag-enjoy po kayo ngayong hapong ito sapagkat marami kayong matututuhan at kung maaari ay i-share na rin po ninyo ito sa inyong mga Facebook page. Para mas marami pong mga tao ang maabot ng webinar na ito upang mas naunawaan na nakararami ang buhay, tradisyon, kultura ng mga mangyan, gayon din ng iba pang mga etnikong grupo sa ating bansa. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat at welcome to Far Eastern University. At para po sa ating magiging resource speaker sa hapong ito, nais ko po sa inyo itong ipakilala. Our research speaker was a fellow at the Creative Documentary Film Workshop of Mowal Fan Film Institute in 2000. He was also a fellow at the 10th Prikili Script Writing Workshop for Film and Television in 1996. He won as Best Director for Short Film in Cinemalaya, Philippine Independent Film Festival in 2009 for his film Musia. Short film Parangis is also a finalist in Cinemalaya 2008. He is also a multi-awarded writer for his poems, short stories, and essays. Currently, he teaches at the Filipino Department of De La Salle University, Manila. He teaches Kritisismong Panmedia, Filipino Cinema and Popular Culture to undergraduate students taking up AB Philippine Studies, as well as MA Araling Filipino and PhD Araling Filipino in the field of Filipino film, Filipino diaspora. His recent short film, PowerPoint, is about the indigenous people of Mangyan in Mindoro and their struggle to protect their ancestral land. He has completed a full-length documentary film entitled Kalinangan, Pamanang Kultura ng Mendez Cavite, this 2020, funded by the National Commission for Culture and Arts, or NCCA. And as well as, he has also have an ongoing project, which is Kupuan or Roots. It is a film documentary about the indigenous people of Bukidnon, Mindanao, and their struggle for peace and development. So ladies and gentlemen, nais ko pong ipakilala sa inyo walang iba kundi si Dr. Dexter B. Cayanes. Magandang hapon sa kanilang lahat. Bago ako magsimula, nagpapaalam ako na kung maaari ay i-off ko muna ang aking camera para hindi maputol yung aking mahinang signal dito sa aming bahay. So yan na po para tuloy-tuloy yung marinig nyo man ang aking boses. Ayan. Ang aking papel na babasahin ngayon ay pinamagatang WERPA, ang diskurso ng pagsasakapangyarihang kultural para sa kapaligiran at kaunlaran sa short film na PowerPoint. Nais kong batiin ang tagapangulo na si Professor Yuan Anot ng Department of Interdisciplinary Studies sa Institute of Arts and Sciences. Gayun din ang pamunuan ng Far Eastern University at mga minamahal na estudyante at mga panauhin. Pagbati para sa makabuluhang pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo nagkakatipon ngayon. Pag-usapan natin, WERPA, power, pagsasakapangyarihan. Push natin yan sa diskursong kultural ng short film na PowerPoint na sinula aking diri. Narito po ang aking mga layunin at pagpapalagay. Bago ang lahat, gusto kong bigyan diin
na ang short film na PowerPoint ay nalikha mula sa pananaliksik at tungkol sa pananaliksik. Bilang academician at filmmaker, ibig kong bigyang parangal ang pamamaraang ginagawa ng mga estudyante at guro sa pamantasang inilalaan ang kanilang talino, lakas at panahon sa pag-aaral. Na ang pag-research ay isang paraan ng pamumuhay kung saan nakikinabang di lamang ang individual, kundi ang buong komunidad na dapat pag-alayan natin para sa ikabubuti at ikaunlad nito. Mula sa ganitong pagpapalagay, nanindigan ako sa mga layunin ng aking panayam na una, layunin na maitampok ang interdisciplinary studies at research o IDR bilang konteksto sa pagdidiskusyon ng short film na PowerPoint. Nakisinulat at hindi na isa ang nabas ng prinsipyo, hindi ang actual research at biological research. Gamiting batayan ang definisyon ng interdisciplinary research sa ilalim ng interdisciplinary studies, ang libro na isinulat ni Allen Repko noong 2008 sa kanyang librong Interdisciplinary Research, Process and Theory. Ayon sa kanya, interdisciplinary research is a mode of research by teams or individuals that integrates information, data, techniques, tools, perspectives, concepts, and/or theories for two or more disciplines or bodies of specialized knowledge to advance fundamental understanding or to solve problems whose solutions are beyond the scope of a single discipline or area of research practice. Ang aking salin dito ay ang IDR ay bilang konteksto sa pagdidiskurso ng short film na PowerPoint, gayon din ang bisa ng mga batayang prinsipyo, ay isang yun ang ang mga impormasyon, datos, teknik, kagamitan, perspektibo, konsepto, at o teorya ng dalawa o gitpang mga disiplina upang mapalalim ang pag-unawa o upang masolusyonan ang mga problemang hindi kakayaning sagutin ng isang disiplina o pananaliksik. Sa panahon ngayon, lubos ang kailangan ng interdisciplinary research at interdisciplinary studies. Kung ibig natin ang makabuluhang pag-alam ng ating sa lukuyan siya. Isang kapagpayang paraan ang IR, mga disiplina na pinagtatagpo ang mga katutunan sa alas-birani ng bayan at hindi. Ikalawa, na layunin, itampok ang dulang pampelikula o script ng PowerPoint bilang teksto o cultural text na ugnay sa katutubo o indigenous people bilang representasyon at pagbibigay tinig sa pamamagitan ng narratology o makabuluhang salaysay ng mga espesipikong uwang pakikibaka para sa kapayapaan at pag-unawa sa dynamics ng makabuluhang pagbabago sa kanilang komunidad. Maaring ma-access ang dulang pampelikula o script ng short film na PowerPoint sa literary journal na Ani ng Cultural Center of the Philippines. Gayon din naman ang short film sa aking YouTube channel na Diskursong Pinoy ni Dexter Clianes. Mahalaga sagutin, ano ang kultura? Sa definition ng dating Reverend Father Leonardo N. Mercado, SBD, sa kanyang bandog na librong Element of Filipino Philosophy, ano niya tungkol sa kultura? Bilang kultural na teksto, may kaya tungkulin kung at lagi sa katlong layunin, may lagi komplektad na kung
So, Sir, wala po ata kayong sound, Sir Dexter. boss, sige po. Okay na po. Okay na po. Yes, sir, narinig na po namin kayo. Lagi ko, bakit ito agubo sa panahon ng mga estudyante sa Pilipino tulad ng aktibong pagmamalasakit at responsibilidad ng pangangalaga sa mamamayan, bayan at kalikasan, na sa pamamagitan ng ilang minutong panonood ay makalika ang diskurso sa mga tutubo at integrasyon sa kasalukuyang kalagayan ng millennial na estudyante ukol sa kahalagahan ng pananaliksik o research at advokasiyang panlipunan. Tinitingnan ko at pinanghawakan na taglay ng short film na PowerPoint sa pamamagitan ng naratibong matatagpuan dito ang tatlong realidad na makikita sa ating bansa. Una, ang realidad ng mga katutubo at kalikasan sa Mindoro, ang realidad ng isang millennial na estudyante, at sa huli ay maibahagi ang kagyat na realidad o ang tunay na teksto sa kasalukuyang balita o kaganapan ng paikibaka para sa katutubong lupain, kalikasan, survival, kapayapaan at kaunlaran ng mga katutubong mangyan sa Mindoro. Komplikado ang totalidad ng produksyon ng maikling pelikula at ang mga kaisipang ibinuwis ko dito. Kung kaya't para ipaunawa ito, gagamit ako ng pinasimpleng paraan ng pagpapaliwanag. Narito at inihapag ko ang bahagi na maglilinaw sa kompleksidad ng pagsasakapangyarihang kultural. Ang batayan ng diskurso ng pagsasakapangyarihang kultural o cultural empowerment. Ang tatlong batayang elemento ng aking diskurso ay nakabatay sa A. Konteksto, B. Ang teksto, at K. Ang interteksto. Ang konteksto ay interdisiplinar, katulad ng ibinanggit ko na kanina tungkol sa interdisciplinary research, interdisciplinary studies. Sa akin, yan ang konteksto. Ang ikalawa ay tungkol sa teksto. Ang teksto ay ang dulang pampelikula bilang panitikan at ambag sa pelikula, at ang ka na interteksto naman ay bilang panunuri at ambisa ng pananaliksik. Isa-isahin natin itong ipaliwanag. Ang konteksto bilang interdisiplinal na pagdaluma, mga nakapaloob at ugnay na disiplina at integrasyon, pagtatagpo ng mga disiplina sa PowerPoint. Nabanggit ko na sa simula ang tungkol sa IDR. Narito ang inisyal na buhos ng pag-aaral na naging salalayang kontekstual ng maikling pelikula. Narito ang mga sapot ng disiplina. Una, ang disiplina ng pelikula. Kalawa, ang disiplinang espiritual mula sa perspektiba ng reliyon. At pangatlo, ang mga disiplina mula sa social sciences. At ang ikahuli, ang disiplina ng humanities kung saan tampok ang panitikan. Una, ang disiplina ng pelikula, ang eco-cinema at ang fourth world. Ayon sa pag-aaral mula sa Reinventing Film Studies, ang indigenous media ay while post-colonial thought stresses the territorialization, the artificial, constructed nature of nationalism and national borders, and the obsolescence of anti-colonialist discourse, indigenous or fourth world peoples emphasize a discourse of territorial claims, symbiotic links to nature, and active resistance to colonial and local incursions. Mula dito, ang paglikha ng short film na PowerPoint ay paghahapag ng alternatibo sa larangan ng media o pamamahayag. Ikalawa, ang disiplina ng reliyon at ang katutubong espiritualidad. Ayon kay Father Leonardo N. Mercado sa kanyang Enculturating Theology. Ayon sa kanya, that means theology or spirituality has become interdisciplinary. While theology used only philosophy before as its handmaid, that is no longer true at present. Today, the theologian must be ready to receive of the data from other specialized sciences, particularly from the studies of sociologists,
literary scholars, artists, and others whose analysis provides specific insights into human situation. Kung mapansin natin, dadako tayo sa social sciences at iba pang tagpuan ng mga disiplina. Sa social sciences bilang disiplina, sa ilalim nito ay ang political science, kung saan sinasabi na ito yung nature and practice of systems of government and of individuals and groups pursuing power within those systems. Meron ding disiplina ng psychology, at ito ang the nature of human behavior as well as internal, psychosociological, and external environmental factors that affect this behavior. At ikatlo ang sociology, the social nature of societies and of human interactions within them. At ang ikaapat ay ang humanities at ang literature. Sinasabi dito ang development and examination, both literary analysis, and theory as well as more contemporary culture-based contextualism and critique of creative works of the written word. Dito sinasabi na literature, broadly defined, or texts are assumed to be a lens for understanding life in a culture and an instrument that can understand human experience in all of its complexity. Mula pa rin to sa interdisciplinary research process and theory ni Allen Radko. Kinakailangan buo ang worldview ng mga tauhan sa maikling pelikula, gayon din ng manunulat at direktor nito. At malaking tulong ang pagpapanagpo ng mga disiplina sa pagbuo nitong pananaw sa daigdig na three-dimensional sa isang fiksyonal na teksto. Maging ng treatment ng manunulat at direktor sa material upang lumabas na kapani-paniwala. Iniatang itong hamon sa pagsulat ng script at paggawa ng pelikula, gayon din ang magiging direksyon sa produksyon ng short film. Una, dahil napakamahal ng budget sa pagbubuo ng pelikula, at ikalawa upang maiwasan ang panghihinayang at pagkasayang sa proseso ng produksyon, tulad ng salapi, panahon, personnel o crew at kakayahan ng mga magkukumit sa pelikula. Narito ang konkretong halimbawa ng commitment bilang konteksto sa pagbuo ng pelikula gamit ang disiplina sa pananaliksik. Mahalagang pagkamulat sa pamamagitan ng artikulo na sinaliksik at sinulat ng co-writer ko ng PowerPoint na si Bojer Kapati tungkol sa kaganapan ng mga mangyan sa Mindoro. Ayon sa kanyang artikulo na pinamagatang Natural Heritage Conservation through Community Participation and Development, the case of Mount Iglitbaco National Park in the Philippines. Mula sa abstract ng kanyang artikulo, the Mount Iglitbaco National Park or MIBNP is a protected area in the island of Mindoro in central Philippines. The mountain reserve is valuable for biodiversity conservation, and large areas inside are recognized as ancestral domains of the Mangyan indigenous people, specifically the Tao Buhid and Buhid Mangyans. The Philippine Department of Environment and Natural Resources have established partnerships with the communities in Iglitbaco. So the paper first evaluated the ecological significance of the MIBNP and reviewed its legislative and management power. So then it examined the outcome of an alternative economic livelihood initiative for its communities. So finally, the result of interviews with tribe leaders and educators indicates change in the socio-cultural dynamics of the Mangyan tribe culture. One challenge is for communities to establish link between biodiversity, conservation, and development. We also propose incorporation of indigenous Mangyan knowledge and of the locals' perception of conservation in development projects and education design, thereby discovering other ways by which communities can participate more meaningfully in the conservation of the Mount Iglitbaco National Park. So, ayon sa pag-aaral, bilang naapektuhan nito ang paglikha at pagsulat ng script at ang produksyon ng pelikula. So, sa aking palagay, nang nabasa ko ang artikulo na sinulat ng aking co-writer na si Bojer Kapati, na kita ko na kinakailangang idokumento ang mga kaganapan sa pamamagitan ng isang maikling pelikula sa Mindoro. Proseso ito ng konkretisasyon ng konsepto mula sa pag-aaral at pananaliksik na nabasa ko. Ang hatak ng paglikha ng audio-visual na dokumentasyon, ang pagbibigay ng laman, dugo at diwa
sa pamamagitan ng sining ng pelikula. Dumako tayo doon sa mismong teksto o ang teksto bilang mga elemento ng salaysay, naratibo, bilang representasyon at interpretasyon o pagbibigay kahulugan sa matatagpuan na realidad sa short film na PowerPoint. Kapansin-pansin na ang itinuring kong konteksto ay bahagi din ng teksto dahil di naman talaga magkaiwalay kundi magkakaugnay ang pagbalangkas o struktura ng pagpapalago ko ng kaisipan upang mabuo ang maikling pelikula. Ang ugnayan at pagtatagpo ng panitikan at pelikula, ang written word at ang audiovisual na aspekto. Kanina ay nabanggit ko na ang disiplina tungkol sa humanities or literature. Sinasabi nga rito na literature, broadly defined, or texts are assumed to be a lens for understanding life in a culture and an instrument that can understand human experience in all of its complexity. So, base dito, sinasabi sa interdisciplinary research process and theory ni Alan Repko ang ganito. Sinasabi niya na literature or texts are assumed to be a lens for understanding life in a culture and an instrument that can understand human experience in all of its complexity. Mula doon sa short film, ipinakita sa PowerPoint ang sinasabing ito ni Repko sa pamamagitan ng pagsulat ng script ng pelikula at sa pamamagitan din ng mga tauhang sina Punong Tribo na ginampanan ni Fernando Tatanan Josep, Ariel na ginampanan ni Mervin Abel, na estudyante ng tourism sa isang universidad sa Maynila, si Nehemias na ginampanan ni Tracy Kila, isang forest ranger na mangyan at anak ni Punong Tribo, ang guro na si Flor Salanga at ang tatlong panalista na ginampanan naman ng mga guro sa totoong buhay na si Lacan Giting Garcia, Josefina Mangais at Dr. Dolores Taylan. So, yan. Ang PowerPoint bilang maikling pelikula, ang script ay sinulat ko at ni Ginoong Bodger B. Kapati. Ano nga ba ang short film na PowerPoint? Ito ay ang pelikula o ang short film bilang echo cinema at bilang alternative media. Sa ilalim ng echo cinema, sinabi ni Pat Brereton sa kanyang Environmental Ethics and Film ang ganito: films can promote an ecocentric sensibility and considers the fundamental job of echo cinema as a retraining of perception, as a way of offering an alternative to conventional media spectatorship. So tingnan natin, ano ba itong alternative to conventional media spectatorship? Tingnan natin ang script. Kung mapapansin natin, doon sa script, ito lamang nakasulat. Exterior, scene 1, exterior, day, bundok at ilog ng Mindoro. So yan. Subalit sa short film, ito ang makikitang larawan. So nasa PowerPoint. Okay? So makikita natin yung landscape ng Mindoro bilang lunan ng short film. At base doon sa larawan, maririnig mo sa pamamaraang audiovisual ang sinasabi ni Ariel sa kanyang voiceover. So doon sa voiceover, ito yung final word for the thesis defense. Naniniwala ako na upang maging mas makabuluhan, ang turismo sa bansa hindi lang dapat ang magagandang tanawin ang ating ipapakita. Mas magiging makahulugan ang turismo kung ipakilala rin natin ang kultura ng mga katutubong naninirahan sa mga lugar na tinatawag nating tourist spot. Ibahagi ang kanilang mga pagpapahalaga, ang kanilang mga saloobin, at higit sa lahat, ang kanilang buhay at pakikibaka. So, ito ang halimbawa ng echo cinema sa pamamagitan ng short film na PowerPoint. Ano nga ba ang echo cinema at ang tungkol sa pag-aaral at disiplina ng environmental ethics? Ang environmental ethics, at ito ay aking salin. So, base dun muna sa English, as a relatively modern phenomenon, environmental ethics
remains an all-encompassing concept which is inclusive than exclusive, and so on and so forth. So sa Pilipino, ang environmental ethics ay isang bagong phenomenon na nanatili na malawak ang sakop ng environmental ethics. At ito ay mas inklusibo kaysa sa eksklusibo. Ang pag-aaral tungkol sa environmental ethics sa pamamagitan ng pelikula ay isang paraan upang malaman natin ang mga hindi sinasabi sa mga balita. No? Kaya alternative media siya. Mas madalas nagagawa ito sa pamamagitan ng mga storyline na mythical at allegorical. Magandang medium ang pelikula upang ipahayag sa mga manonood ang tungkol sa dawag o wilderness at ang kalagahan ng preserbasyon nito. Unquote. Tingnan natin ang isang eksena sa short film kung paano ipinakita at pinag-usapan ang wilderness. So dito makikita natin sa eksena si Kalibasib, ang tama raw. So habang ipinapakita si Kalibasib, ang tama raw dun sa short film, mapapakinggan naman natin ang voice over ni Ariel, yung estudyante ng tourism. Sinasabi niya, "Sir, effective tourism planning is creation of icons, and endemics are icons. The Tamaraw is an icon na sa Mindoro lang matatagpuan." So, alam naman natin yung Tamaraw, no? FEU, Far Eastern University. The Tamaraw. So, yan. So, Tamaraw, natural na mabangis, bahagi ng wilderness. Hiwalay sa sibilisadong syudad. Dapat i-conquer o itim. Sa palagay ko, mali ang ganyang pananaw. At naniniwala akong paraan ng turismo para mabago ang kanyang pananaw. Sinabi niya yung tungkol sa wilderness ni Ariel, yung karakter doon sa short film ni Sigante. Dahil nahiwalay tayo sa kalikasan, kaya't binago ng sibilisasyon ang ating pananaw tungkol dito. Kailangan lang nating bisitain ang lupain ng mga katutubo, alamin ang kanilang nakasanayang tradisyon, at kung paano sila namumuhay. Ano nga ba ang Tamaraw? Ang Tamaraw ay kamukha ng kalabaw, at sa Mindoro lang ito matatagpuan. Minarkahan na ang Tamaraw bilang endangered species. Mabilis na bumababa ang populasyon ng mga Tamaraw dahil sa pangingaso at pagsira sa kanilang tirahan, ang kabundukan ng halcon. Maliban sa Tamaraw, biktima rin ng pagkasira ng kabundukan ang iba pang mga hayop na naninirahan sa Mindoro. At marami ito, no, na mga species pa na endangered na. Sa totoong buhay ito, sa realidad. Katulad ng Mindoro cloud rat, giant fruit bat, Mindoro imperial pigeon, Mindoro Scoops owl, blue shortwing, at iba pa, tulad ng Mindoro hornbill, isang ibon. Tingnan natin ang mahalagang argumento ng short film. So, sa aking pag-aaral, no, mahalaga na makita natin at panghawakan bilang direktor na ang short film ay isang vessel or isang kasangkapan, no, na maaaring nating isulong ang mga argumento at issue tungkol sa kapaligiran at kaunlaran. So, pagtuunan natin, meron akong keynote sa English about eco cinema. No? So, at ito ay sinaling ko. So, yun. Ibahagi ko muna yung English. By all accounts, ethical or other environmental arguments will only have force if we physically feel them. In other words, if an argument fails to generate feelings or does not tap into an effective range of public engagement, then it will probably not persuade. So, ito yung Pilipino niya. Nagkakaroon lang ng puwersa ang mga argumentong etikal at environmental sa pelikula kung nararamdaman natin ito. Sa madaling salita, kapag walang dating ang argumento, hindi ito makapanghihikayat. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ang malikhaing imahinasyon ng panitikan at pelikula sa pagpapalakas ng public opinion habang pinalalakas din ito ang napakamakapangyarihang kakayahan ng damdamin na makahatak ng tugon mula sa mga tao. Yun ang aking salin. Itinatakda naman ng landscape ang panahon, lunan at mood. Ito ang nagbibigay ng diin sa naratibo at ito rin ang nagtatakda ng iba't ibang ritmo sa naratibo. Kaya nitong patindihin ang pictoriality ng pelikula.
Kaya nitong mag-enforce ng sense of jurisdiction, ng ironic juxtaposition, kaya nitong manipulahin ang ating spatial consciousness, magbukas ng bago at interesting epistemological pathways tungkol sa kahulugan ng pelikula. Kaya nitong palabasin ang internal na drama ng mga tauhan at kaya nilang maging visual na anyo ng komplikadong psikolohiya ng mga tauhan. Ilan lang ito sa mga kayang gawin ng landscape sa pelikula. So, tingnan natin yung isang picture ng landscape. So, sa eksena, ito yung pinakahuling eksena, exterior day, baybayin ng Mindoro. So, yan. Doon sa script, sinasabi doon sa script na scene 12, makikita ang iba't ibang magandang tanawin ng bundok at dagat. Makikita si Ariel at punong tribo, Guro at Nehemias, kasama ng mga volunteer at mangyan na masaya nag-uusap sa baybayin ng Mindoro. Si Ariel, nakasuot ng itim na t-shirt na may tatak na no to mining. Ano ang voice-over ni Ariel? Habang pinapakita yung landscape ng magandang baybayin ng Mindoro. Mahalagang bumalik sa lupaing katutubo kung saan ako namulat. Tama si punong tribo. Ang mga katutubo, sa dami ng mga minahang nakaambang sumira sa mga kabuntukan, wala na nga pwedeng gawin pa, kundi ang lumaban. Pero bakit sila lang ang nagtatanggol sa buhay? Sa kalikasan, nakarugtong rin naman ang buhay nating mga nasa syudad, kaya't samahan natin sila. Bakit kinakailangang samahan natin ng mga katutubo? Ito ay may kinalaman sa pagbubuo ng identifikasyon sa short film. Okay? Ano yung makikita nating identification sa short film? Balik tayo dun sa mga tauhan. Ang mga tauhan doon ay representasyon o narrative voice ng pagsasakapangyarihang kultural. Isa itong representasyon ng kolektibo, ng estudyante, ng guro, ni punong tribo, ng forest ranger, at ng bayan ng Mindoro. Gayun din, lalo na ang katutubong mangyan ng Mindoro. Ano ang makukuha natin sa sinasabing identification sa short film? Base sa pag-aaral. This concept of audience identification as central to the cognitivist interpretation of film. The question to ask whenever someone talks of identifying with a character. The act of identification is a spectral. To identify perceptually with a character is to imagine seeing what he sees. To identify affectively with him is to imagine feeling what he feels. To identify motivationally is to imagine what he wants. To identify epistemically with him is to imagine believing what he believes. To identify practically with him is to imagine doing what he does, and so on. These aspects of audience identification remain essential as primary modes of viewers connecting across a range of environmental and ethical parameters. Yan ay ayon kay Pat Brereton sa Environmental Ethics and Film. So, tingnan pa natin yung ganitong dynamics sa pelikula at ng eco cinema. Ang tauhan ay si punong tribo at ang dialogo ay dialectical. Mapapansin natin na may tunggalian o conflict, no? At individualismo, at makikita din natin yung iba pang ismo tulad ng neoliberalismo at ang tensyon ng social inequality. Base doon sa scene 3 ng short film. Doon sa scene 3, ito sinasabi. Scene 3, exterior day sa labas ng bahay ng punong tribo. So, magsasalita si punong tribo habang nakatingin sa malayo. Ito ang sinabi niya. Iba sa aming mga katutubo. Umiinog sa kalikasan ng gubat, bundok at ilog ang aming daigdig. Malawak pero lumiliit kapag maraming boses ang nagsasagutan. Dapat hindi sabay ang nagsasalita at nakikinig.
dapat nagbibigayan para magkaintindihan. At ito ang binanggit niya kay Ariel, dun sa estudyante. Iba ito sa mundo ninyo, mga siganon o outsider. Maingay ang inyong mundo. Sanay kayo sa ingay, kaya hirap kayong makinig sa inyong kapwa. Hindi nyo naririnig ang tinig ng gubat, bundok, at ilog. So, yun. So, kinakailangan makapag-identify tayo kay punong tribo. Ito ang kanyang naiisip. Ito ang kanyang karanasan. Kinakailangan natin ma-experience ito sa pamamagitan ng panonood ng pelikula. Ito naman ang identifikasyon sa tauhan ni Ariel, yung estudyante. Ito yung identifikasyon ng pagpanig, pakikinig, at pakikipagniig. Mahalagang mabago ang individual tungo sa aktibong partisipasyon para sa makabuluhang pagbubuklod at pakikiisa. At ito yung may kinalaman doon sa panlipunang transformasyon. Ito yung literacy ng katutubo, sustainability, environmental management, mapayapa at makabuluhang coexistence sa pagitan ng katutubo at siganon. So, yan. So, tingnan natin yung scene 10. Exterior night, sa harap ng bahay ni punong tribo. So, dito magbubukas ang loob. Ibubuksan ni punong tribo ang kanyang loob kay Ariel. Night to, gabi na nangyari. Hindi na talaga mapipigilan. Tahimik lang talaga kami. Ayaw namin ng gulo. Lagi kaming umiiwas. Umakyat para hindi na magulo ng mga siganon. Pero ngayon, wala na kaming aakyatan. Nandoon na kami sa pinakamataas. Wala na kaming magagawa kundi ang lumaban. Ayon kay Nehemias sa kanyang dialogue, siya yung forest ranger. Sinabi niya, kapag binuksan ang bundok para minahin, masisira ang mga ilog, masisira ang gubat, masisira ang bundok, at masisira din ang dagat. Hindi pwede yun. Diyan ang gagaling ang aming kabuhayan. Diyan nakalibing ang aming mga ninuno. Yan ang ugat ng aming buhay at kultura. So yan. So, sa susunod namang dialogue ni punong tribo, sasabihin niya na hindi naman kami kontra sa sinasabi ninyong kaunlaran o development. Gusto din namin yan. Pero ibang usapan na kung sisirain ang kabundukan. Buhay namin yan. Kung halimbawang sirain namin ang bahay mo, pero bibilan kita ng bagong damit, papayag ka ba? So, ikinumpira niya ang kanyang bahay sa isang bagong damit, kung saan ang bahay ay papalitan ng isang bagong damit. So, syempre, sabi ni Ariel, aba, hindi po. Bahay namin yun eh. Makakabili naman ako ng damit, pero yung bahay at lupa, ibang usapan na yan. At pagkatapos ito, sinabi ng puno ng tribo, o di ba? Halika, magnanga tayo. Ito yung kanilang kultura. Alam mo sa amin, pagkakaisa ang ibig sabihin ng pagnganga. So, yun yung konsepto ng pagkakaisa sa mga katutubo. Ayon pa sa punong tribo, ginagawa namin ito kapag nag-uusap-usap ng mga problema, ng mga balak sa buhay. Kapag may kakasal, kapag may pinanganak. So, yan. Kinukuha namin sa gubat ang Okay, dumako na tayo doon sa ikatlong elemento, ang konteksto. So, yun. Ang pinakahuling bahagi. So, ang interteksto, bilang intertextual na panuri sa PowerPoint, muli ang bisa ng patuloy na pananaliksik. Nagsimula tayo sa pananaliksik at babalik tayong muli sa pananaliksik. Mula sa IDR or interdisciplinary research, interdisciplinary research. Bilang konteksto, ito rin ay sinasabi nating interteksto. Dito makikita natin yung papyaw na pag-aaral natin ng action research, yung significance ng action research. At ang konkretong praktika nito sa dialogic research, kung saan nagamit ito upang saliksikin ang katutubong mangyan at ang ninunong lupain sa Mindoro. Nabanggit ko na sa simula ang disiplina ng espiritualidad. Kasunod dito ang bahagi ng katutubong paniwala tungkol sa kanilang eksistensya at ang ugat nito sa lupaing katubo. Pero bago yan,
tingnan natin ang definition ng action research. Action research is a participative and democratic process that seeks to do research with, for, and by people to redress the balance of power in knowledge creation, and to do this in an educated manner that increases participants' capacity to engage in inquiring lives. At a methodological level, participation is important because one cannot study and improve practice without the deep involvement of those engaged in that practice. The necessary perspective and information are simply not available, and one can study persons only if one approaches them as persons, as intentional actors and meaning makers. But participation is also an ethical and political process. People have the right and ability to contribute to decisions that affect them and to acknowledge that is and the knowledge that is about them. And action research as an important place in the empowerment of people. So dito makikita natin dun sa action research, yung partisipasyon at yung pagsasakapangyarihan ng mga tao. So dito makikita natin na integratibo ang pananaliksik, no, tulad ng IPR at ng action research. Makukonkretize ito sa pamamagitan ng mamaya ng dialogic research. So dito makikita ang ugnayan ng kultura, siyensya, politika, panitikan, sining ng pelikula at iba pa sa pagdidiskurso. Narito ang pagpapalalim ng mga usaping panlipunan sa anyo ng diskurso at pagdalumat sa mga problemang kinakaharap ng katutubo, ng bansa at ng mundo. Mga panandang kaisipan na matatagpuan sa script ng PowerPoint. Mula sa dialogue sa pagitan ng mananaliksik na estudyante na si Ariel at ng punong tribo at ng anak nito na si Nehemias. Maaninaw dito ang sumusunod ng mga leksyon o aral. Una, ang aktibong partisipasyon ng minorya o ng indigenous peoples. Pagkakapantay-pantay, sustainable development, environmental justice laban sa pagmimina, at ecocentrismo patungkol sa well-being of the ecosystem as a whole. At ang panghuli ay mga pananaw sa kritikal na lapit sa kapangyarihan. Kapangyarihang kultural, sosyal at pang-ekonomiko. At ang kalaban nito na issue tulad ng development aggression. Mula dito, mahalagang ibahagi ang konkretong halimbawa pa ng pananaliksik. Ito ay mula sa pag-aaral o pananaliksik o research na nakuha ko sa Mangyan Heritage Center. So yan, na kilala sa Safeguarding the Indigenous Culture of Mindoro, Philippines. Ito yung pag-aaral na ecological, spirituality, culture and development, approaches and methodologies in doing dialogic research. So narito na po yung dialogic research. Ayon sa dialogic research, ang pananaliksik ay patungkol sa pagsasakapangyarihan or empowerment. Ayon dito, research must have an empowering element and must create opportunities and gains for the community and not just for the researcher. Indigenous research is described as liberatory practice within post-colonial contexts that seeks to create knowledge relevant to the communities it purports to serve. So yan. So i-highlight ko na lang yung mga kaisipan na sinabi rito. Research should be an instrument of empowerment and not just another form of incursion for which the IPs or indigenous peoples had long been subjected to. Ang dialogic research, ang pananaliksik bilang pagsisiwalat ng kalagayang panlipunan at ang focus natin sa kultura. It is an accepted theory that all models of development are essentially cultural. However, we fail to harness our own cultural power to set the course for appropriate development. So kaya kinakailangan natin ng cultural empowerment. Thus, to redefine and explore the concept of development, it is important that we learn from and adapt our local culture and perspectives. So in the case of the indigenous peoples, we have to empower them to articulate their own existing development paradigm and to set their own agenda based from what they consider as their priority
and in accordance with their own cultural values and framework. So, mahalaga po yan. Yung indigenous concepts, indigenous people's concepts. At dito pumapasok ang pananaliksik bilang dialogical at ang tanda ng paikisa at commitment para sa pagbabago. Ayon po dito sa nakuha ko, entering this process of dialogue with a corresponding personal engagement necessarily demands a committed involvement for people and the community. Hence, research activity should not proceed without the researcher being able to establish a meaningful relationship with the community. Being one with the people. Ito yung pakikiisa natin doon sa mga tao, individual, no, na bahagi ng ating pananaliksik. In the dialogic approach of prayer, this entails that respect be accorded to the partners in dialogue so that full participation of the people can be realized in the research process. So, yan po. At sinasabi sa panghuli na the underlying concern in the above given sentiment is to make research socially relevant with critical and creative function for the community. Yan ay tungkol sa pananaliksik. Ang teksto o ang interteksto ng pananaliksik. Ngayon, dumako po tayo dun sa isang teksto ng totoong buhay o ang realidad ayon sa balita. Ito po ang kaganapan sa Mindoro noong 2018 ayon sa balita. Church and Mangyan leaders draw up plans for environmental protection. Naganap po yan noong 2018 Abril. Ayon sa balita, sabi ni Mr. Ryan Damaso, Education and Training Officer of CEC, our country, although rich in resources, suffers an environmental crisis as a reflection of a system in crisis. This reflects in the worsening poverty incidences, rapid deforestation, mining liberalization, biodiversity loss, and threats to environment defenders and advocates, among others. So yun po yung malungkot na katotohanan. At ayon dun sa stewards and defenders of God's creation, ito yung spiritualidad na part ng disiplina. Inherent to the Mangyan's identity is being a defender of the environment which they consider as their ancestral domain o katutubong lupa, even at the cost of their lives. So ano yun? According to Hagibat, Mangyan Mindoro, the Organization of Mangyan Tribes, human rights violations and aerial bombings in Mangyan communities have been recorded. So, nangyayari pala yun, no, na nabibiktima ng pambobomba. No? Totoo pala nangyayari yun. At yung mga human rights violations. Ano to? Threats and human rights violations against environmental defenders are being done to inflict fear and silence the community, especially those who are vocal against environmentally destructive activities such as development aggression. Yun yung nabanggit na natin, versus development aggression. Bilang konklusyon, sa imahinasyon, mayamang bukal ng kultural at intelektual na salalayan ang Mindoro at ang katutubong Mangyan na dapat nating pahalagahan. Sa kamalayan, ang gubat ng karunungan, mga ilog ng inspirasyon, lawak ng kalangitan sa ating pag-aaraya ay pagkamulat natin sa kahalagahan. Kailangan ng pakikibaka upang mapanatili at maalagaan ang kalikasan. Mayroon ang katutubo ng Mindoro at ang lahat ng katutubo sa ating bayan. Ano nga ba ang katotohanan sa pangkalahatan ng ating buhay bansa? Katotohanan na kahit di pa man tayo dinuduhagi o binibiktima ng pandemyang dulot ng COVID-19 sa kasalukuyan, malaon ng bahagi ang ating bansa ng buong panahon itong batbat ng mga suliranin at isyong nangangailangan ng ating pakikisangkot at lakas isip sa pamamagitan ng pagsasakapangyarihang kultural o cultural empowerment kaysa tayo ng diwang itaguyod ang ating pambansang karangalan. Lalo't higit ang pagsusulong ng malinis na kapaligiran,
kapayapaan, at sustainableng kaunlaran. Hangad ko na maging malikhain tayo sa paglikha ng kultural na teksto, tulad ng maikling pelikula na bunga ng pag-aaral at pananaliksik. Marami pa tayong magagawa bilang intelektual. Hindi tayo hihinto sa pananaliksik upang mag-ambag ng karunungan at ihayag ang ating paikiisa sa bayan. Dahil ang punot dulo ng lahat ay research, kung kaya't pangkalahatang hamon at mensahe sa atin, lalo na sa mga estudyante tungkol sa buhay akademiko. Maging bahagi ang inyong pananaliksik at pag-aaral ng advokasiyang aktibong nagsusulong ng pagbabagong panlipunan. Yan lang po at maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po sa isang makabuluhang talakayan, Dr. Cayanes. Ayan, dapat nating tandaan na ang kalikasan at ang ating mga katutubo ay parte natin. Dahil gaya nga ng nakapaloob sa pelikula, ang pagpatay sa kalikasan ay hindi lamang pagpatay sa ating mga katutubo, kundi pati na rin sa ating lahat. Ikaw, Jade, napanood mo na ba ang PowerPoint? Yes, of course. Napanood ko siya. Natutuwa nga ako eh. Marami ko napulot from the movie, the short film itself to this presentation. Mayroong kwento ang bawat isa. Hindi lang yung kalikasan, pati rin yung tao. So kung sinasabi ng tourism na ang sinashowcase lang is kapaligiran, dito ipinakita na sinashowcase din natin yung tao. Na kailangan magbigay halaga tayo, paggalang, pagrespeto, pagkilala doon sa mga tao na naninirahan doon sa kalikasan na yun, sa kapaligiran na yun. Bakit? Kasi sila yung nangangalaga. Katulad nga ng mga mangyan, na sila yung nangangalaga, kaya nga may sinatawag silang siganon. Na yung mga siganon na yun, yung mga tagalabas na yun, sila yung parang sumisira ng kagubatan, nagmamining, deforestation. So, malaking kasamaan ito pagdating sa turismo. Kung hindi pahahalagahan pati yung mga tao. Kasi sila yung naninirahan doon, so sila yung mga alaga. Sa pamamagitan din ng sining, ay maaaring maipakita ang pagkilala, pagpapahalaga, paggalang sa kalikasan. Nakikita natin sa movie na ang ganda ng lugar from the beach, sa dalampasigan, yung bundok, yung ilog. Yes. Ang linis parang ang sarap mag-hiking. Yun yung gusto ko pagdating sa adventure. Masarap mag-hiking sa mga ganung lugar. Tsaka hindi masyadong matao. Parang probinsya. Kasi karamihan sa probinsya ngayon, parang marami ng tao. Pero yung mga gantong lugar, parang virgin na lugar. Yun yung masarap puntahan. Yun yung totoong adventure for me. And dito, sa magitan ng sining, maaari itong magbigay ng kamalayan sa tao pagdating sa halaga at angking ganda ng kalikasan. Na yung ganda na to, dapat hindi to magbago, hindi to dapat mag-deteriorate. Alam mo yun, kasi masasayang Parang mahabang panahon yung pinagdaan, masasayang. Parang sayang yung effort. Kumbaga, sa love, mababaliwala lang. Ganun. So, yun yung layo ng sining. Mayroon dapat na layon ang pelikula. At sa pelikulang ito, makikita natin yung layon niya. Na yun nga, yung pagbibigay ng kamalayan pagdating sa pagpoprotekta sa ating kapaligiran. At sinabi rin na kailangan yung sining nagbibigay ng pakiramdam, kailangan nagbibigay ito ng damdamin. Sa akin, na-feel ko parang ang lamig. Malamig ba? Parang malamig Nakita ko lang yung bundok, parang feel ko nasa Baguio ako. Kasi yung ilog, hindi siya Payapa. Malamig din. So ayun, nakakatuwa ang PowerPoint na short film na ito. Na kahit sa estudyante, parang masaya na pakinggan, masayang panoorin, nakakainggan yung panoorin. At hindi lamang ito parang for entertainment. This is for education, public information, parang ganoon. So, ikaw, may sasabihin ka pa ba?
Wala naman na. May itatanong ako. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. Sumanda ka. Kaya, yan, may itatanong ako. Meron akong andito kalendaryo. Doon ko sinulat sa likod. Joke. Okay. Ito, may tanong ako. From the movie. Kung sasabihin ko sa'yo, ayan, kung sasabihin ko sa'yo, sisirain ko ang bahay mo, pero bibigyan kita ng bagong damit. Papayag ka ba? That's an interesting question, Jade. But no, hindi ko ipagpapalit ang aking tahanan para sa material na bagay. Ako, tanungin mo. Gusto ko Ikaw to ba, eh, Jade? gusto ko to. Kung Wala, sisirain ako, ko ang wala. bahay mo para sa isang damit, papayag ka ba? Sana all may bahay. Nakikitiro lang ako. Sige, damit na lang. Biro lang. Pero syempre, mahalaga yung bahay, di ba? Saan ako matutulog? Nakikitira na nga lang ako. Ipapasira ka pa sa'yo, di ba? Ayun. Kalikasan, nakikitira lang din tayo sa kalikasan. Hindi naman atin yan. So, dapat, pangalagaan natin. Di ba? Huwag natin sirain. Ngayon, tumigil na tayo. Iba naman yung, parang gusto ko ng ibang magre-react. Gawin nating formal ulit. Ngayon naman ay ating pakinggan ang mga reaksyon mula kay Dr. Dominic Contado at Architect Rondel Gascon mula sa Department of Interdisciplinary Studies. So, sino po mauuna sa inyo? Nakikita ko si Rondel, si Sir, Gascon Si Sir Gascon. Narinig niyo ba ako? Opo, Magandang sir. hapon. Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo lahat. Good afternoon, Sir Cayanes, Sir Yuan, Ma'am Dominic, fellow IDS faculty, IDS students, and FU students, also Dean Wen Reyes, and to all our virtual audience. Isang makabulang hapon po sa inyong lahat. Kung gusto natin umpisa ng pagtalakay uli, biglang pagsusog sa discuss kanina, we say that every October when we celebrate as a nation the National Indigenous Peoples Month, I always remember a valuable lesson that I learned while working with our Indigenous Peoples group. They are always proud to say, without our lands, we are nothing. So lagi nilang sinasabi ito paulit-ulit, kapag wala ang aming lupain, wala kaming halaga. Ganon kataas ang pagpapahalaga nila sa kanilang lupain, sa pagmamayari nilang mga lupa, na ito ay katumbas ng buhay nila mismo. Their culture, traditions, belief system, indigenous knowledges and practices were shaped by their relationship with their lands or ancestral domains. In the context of the 21st century development and progress, it is imperative to use a multisectoral approach in analyzing the issues and challenges of IP plight and the protection and propagation of their ancestral domains. Yung pagtaas ng uri ng kalidad na pamumuhay ng mga taga-syudad, pagmabilis na pag-angat ng ekonomiya, at lahat ng mga material growth rather that we are considering, lahat ito ay nagiging banta doon sa ating inumpisang konteksto ng pagbibigay ng equation ng lupa at buhay ng mga katutubo. We can see a growing intersection of different sectors on the issue of ancestral land protection of IPs. So we can put it simply, again, my IDS students, specifically those under me in urban studies course would understand this. We look at the sectors like the following: environmental, very central ang usapin ng indigenous culture and land and ancestral domains, environmental sector. Socio-economic sector, nasaan ang mga IP sa usapin, sa spectrum na ito ng social economic sector. Socio-political, and we always say that whenever we talk about land grabbing, land conversion, displacement, this is always socio-political. And it was also part of the main discussion points of Dr. Cayanes earlier. Infrastructural, definitely, because you have to understand how there would be interaction, collaboration between government, IP groups, and of course the citizens in general, and how we can understand it better through effective infrastructures. And of course, the social sector specific to education, livelihood, and health condition. I would like to highlight also in this part of the discussion, the Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 being the highlight of former President Fidel V. Ramos' SLA,
we call SLA as the social legislative agenda that would ensure the protection, sustainable development of IP's ancestral lands and their IKPs, or indigenous knowledges and practices. This must be revisited, especially how the NCIP is currently working with communities, NGOs, local leaders, academia, and the general public in the implementation of the provisions of the EPROC 1997. Kung dadako tayo sa mismong teksto, so tapos tayo sa kanila sa konteksto, pagpunta natin sa teksto ngayon na mismong pelikulang PowerPoint, short film na PowerPoint, the issues and challenges tackled from the lens of Pamangyan Forest Rangers and Nehemias, makikita natin kung enumerate natin, this will be deforestation, poaching, illegal logging, illegal hunting of critically endangered species, highlighted tama raw. And we are also very much connected with that, FEU, which is also one of the main institutions helping with the preservation of the Tamarao of Mindoro. Of course, the conflict between the mining liberalization and mountain forest cover and watershed protection, right? And the struggle to meet requirement for formal basic education among the Mangyan IPs. I would like to also give emphasis how the script and the actors gave a moving conversation and narrative development on the current educational status of Mangyan. It was really moving. It was, as a part of the audience, you're being drawn to that reality, how education can also be a challenge for IPs. As educated IP members, based on my experience as well, most of them choose not to go back to farming and not to go back to their ancestral homes when they already finished their education. They would like to go and venture on other industries, and that's really a threat in terms of discontinuity of their IKPs. Sino ang ngayon ang magmamana na ng kanilang mga indigenous knowledges and practices kung lahat ng mga katutubo ay nagnanais na magtrabaho sa ibang bansa, sa syudad, at hindi na bumalik sa pagsasaka o sa kanilang mga kinagisnang mga tradisyon. And also, we would like to also highlight, in connection to the IPRA, the conflict between the Philippine Mining Act of 1995 and Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, because it's one of the highlights of the concerns of Nehemias in the film. We're talking about the text of the film. The pro-mining law, which is the Philippine Mining Act of 1995, attempt to spur foreign direct investment and boost the economy. It provided many incentives to prospective companies or mining companies, including political rights, full ownership of land, and tax holidays. As a result, from 1994 to 1996, which is the time of President Fidel V. Ramos, the country hosted a 400% increase of foreign mining companies in our country, operating in our country. However, many of the mineral-rich areas in the Philippines overlaps with its indigenous population and the ancestral door. Philippines is one of the countries with, of course, the in terms of very strong and very deposits for copper, manganese, goods of that. In 2000, anti-mining crowd and soon overruled its decision and sided strongly on behalf of the pro-mining government, supporting economic growth over ethical and environmental matters. This is still a relevant question now that we are in 2020, in the 21st century. There's always that particular clash between economic growth and environmental protection that is represented by the two laws, which is the law for IPRA, or Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, and the Philippine Mining Act of 1995. Mining activities resulted to court battles due to displacement of IP groups from their ancestral lands. The IPRA must give power to the IPs to implement self-determination, which is a system that allows them to cultivate, nourish, protect, propagate their lands guided by their traditions, culture, and IKPs. They decide what is best for their lands. In short, binigyan ng kapangyarihan ng batas na ito na magkaroon ng self-determination ng mga katutubo dahil sila lamang ang nakakaalam, nakakaunawa kung paano paunlarin at poprotektahan ng kanilang lupain. And that is an exclusive right given to them by this law. And aside from that ancestral domain in terms of legalities, there is a mechanism also in the law that would provide them the CADP, or we call it the CADT, or the Certificate of Ancestral Domain Title, which formalizes the ownership of their land. It could cover the entire mountain, the entire ocean, the seas, the rivers,
the kaingin farming practice of Mangyan is actually detrimental to the environment. While the student argued that the Mangyans have been doing the kaingin farming system since time immemorial, and that they understand better the forest and their land's behavior better than those from the cities and lowlands who only see and study them on a surface level. The short film reiterated this when it discussed about the protected zone wherein kaingin system is forbidden and is well understood by the Mangyans. This reminds me of a similar structure that I learned working with the Ifugao province LGU officials in the Cordillera, wherein they still follow and integrate indigenous knowledge and systems in preserving their mountain forest. They have the so-called no entry zone on the highest portion of the mountains to ensure that human activities will not interfere in the way nature would reserve water through its forest cover. In short, mayroon silang mataas na pagpapahalaga, meron silang sariling batas na poprotekta sa mountain forest cover, no entry zone. Naniniwala sila that minimal or no human activity is the only way to protect the most important part of the mountain system, which is the forest cover, ang pinakatoktok ng bundok, dahil doon nagmumula ang reserve ng tubig, no, nagbibigay buhay sa ating watershed, right? This system is shared and understood among all different IP groups and is passed on to the next generation through application and oral traditions. The forest cover is the driving force for a healthy watershed system which go all the way down to the rivers and streams. For the rice terraces of Cordillera region, for example, the watershed is a particular successful indigenous irrigation system. To protect the overall health, integrity of the environment, their advice is that you must start at the top of the mountain, which is protecting the forest cover. Perhaps the most striking part of the film is when Punong Tribo told the student in their conversation, and I'm glad that Jade and of course no Allison mentioned this a while ago, kung sisirain namin ang iyong bahay pero bibigyan ka namin ng bagong damit, papayag ka ba? I think that text truly encapsulates the essence of what IPs the Mangyans are fighting for, the threats of displacement, land conversion, environmental degradation, and the loss of their identity. Responsible and sustainable tourism must be part of the national economic development agenda and must need all the support from different stakeholders. We don't just want to visit the IPs for the sake of vacation, rest and recreation, and for good selfies. No? Hindi natin pupunuin ng cellphone natin ng mga selfies lang together with them. We visit them, we interact with them, we collaborate with them to have a transformative experience by understanding and accepting their culture and ways of life. We need more research works and translate them to eco cinema that would communicate to the communities, academic, government officials, citizens, the interdisciplinarity and complexities of problems of environment and indigenous culture. And to end this, I would say all Filipino students, academicians, scholars, national and local government executives, natural and built environment professionals, and the Filipino public in general must watch this short film about how we reflect and how we must reconnect with our indigenous brothers through their culture and through responsible and sustainable way of tourism. And as the short film brilliantly coined as voluntourism. Thank you so much. Jade, thank you. That's it for my part. Thank you po, Sir Rondel Gascon. Ngayon naman po ay ating pakinggan si Ms. Dominic Hantado. Can you hear me? Ms. Dominic, Can you hear me? Malinaw? yes po, we can hear you po, but You mahina can't po see ng me konti. yet. Okay. Please excuse the delay. I have my laptop's been laggy ever since Windows 10 updated on its own. Okay. There you go. We can see and alright. hear you na po. So there were a couple of themes which caught my attention, or at least these are the themes based on my appreciation. When I sat down to watch the 20-minute video, I felt that I would be assuming the persona of a political anthropologist. And actually in the spirit of the essence of this discussion,
I want to go with a more dialogical approach, if that's all right, for the reaction. Dr. Kayanis, I was hoping I could ask you a couple of questions periodically as I go about the reaction. Okay, okay, yes, yes. Hi, Yes. sir. Thank you po. Um, well, for starters, what year Uh, did the film come out? I understand that it's been posted on YouTube in 2020. But what year did you show it? yes. It was finished 2018 to 2019, probably. So, Yung pong first showing, sir. Do you remember? at the De La Salle University, it was shown, it was premiered at the De La Salle University. It was 2018. premiered 2019. 2019. Okay. That said, I would like to ask, did the idea somehow, did you somehow also get the impression that 2019 po kasi was the year of the International Year of Indigenous Languages? Yeah, I know. So that's great because we have that interlocking idea, and then we see the continuation of that trend. 2021, they're starting the planning process for the International Decade of Indigenous Languages. Yes. And of course, going into that, since we recognize the connections between language and culture, we have the heritage practices being factored in, Indigenous beliefs. Yeah. I have some students here who are also in my cultural studies classes. I would like to ask, to what extent, or would you allow your film, because I've noticed that there's some metaphors which have been surfacing periodically in the conversations. Would you allow certain fragments, some metaphors, to be taken and attributed personal meanings? Yeah, it could be. So that's Okay. one of the aim of doing a short film. Mhm. It could be used by audience. Pwede itong aminin. So it's part of the discourse. Okay. Or aim of the film to it could be a personal thing for the audience, and it could be a societal. There could be a societal effect, especially to the ones who are part of the system or institutions like the government. So before I actually uh, did the research in Mindoro, and I actually visit the Department of Environment and Natural Resources in Mindoro, and told them that I'm planning to do a film, a short film. Mhm. And the DNR, the head of the DNR, told me that probably it's the first time. It was the first time uh, a director, a filmmaker approached them that I'll be doing a film and highlighting, showcasing the Tamaraws. Wala pa kasi nakapag-document nung si Kalibasi. No? Mhm. Uh, so it was personal to them, lalo na dun sa head of the DNR dun sa Mindoro. At kasi, bakit naging personal yun? She told me that nag-iisa na lang si Kalibasib. Is the only Tamaraw na natitira na tamed nila. So after that, si Kalibasib pag namatay, wala nang Tamaraw dun sa conservation. Meron silang lugar dun na kung saan nakatira yung mga Tamaraw dun sa isang project nila, yung conservation project nila ng Tamaraw. So last na si Kalibasib, ang natutuwa sila dahil ma-document si Kalibasib for the first time sa isang film, sa isang short film. So, parang meron na pa-video sa kanya, pero iba yung purpose ng short film. So for them, it's actually kasi yun yung inaantay nila. So happy naman ako dun sa ganun
sinabi sa akin. Ma'am Dominic. Thank you for that, sir. I had to ask about the metaphors, particularly because there are some ethno-linguistic groups in the Philippines in which they're facing certain struggles in terms of trying to balance the national persona that is being Filipino, and along with trying to keep their loyalties as well with their ethno-linguistic roots, some of which are the Kapampangan. And I was able to relate to that line. I think this is the predominant metaphor which has been surfacing in our discussion, magmula kanina pa po. The idea of home versus Yes. clothing. I was able to pick it up along the context of identity po kasi. And the idea of home is not, for me, it wasn't just the family, but it struck me as ancestral home. So it was all of the things that my ancestors, those before me, made efforts in terms of literature, the values, those kind of things, the culture, the language. And when we have certain laws which basically reinforce some, on occasions, the how do I go into this without being too political? I've heard that one of the reasons why there's the death of language has to do with the policies that are being implemented. And the way that they're being reinforced in schools is that there has been instances in which students were forced to pay a fine for speaking in their native language when they were supposed to be observing Tagalog Filipino. Yes, yes. So, Yes. yeah. Yes, So, but do you want to weigh in on that? Yeah. Kasi natutubo na ako sa Bukidnon, sa Mindanao. So, I'm part of so, Sir, we lost you po. maganda yung sinabi na wala ako. Huh? Uwi na i-signal ko. Hello? Narinig na po ba ako? Yes, sir. Okay, sige. So, kasi ko part ako ng Bukidnon, Ligaw sa Bukidnon, Mindanao. So, malagwi ka talaga. Yung language sa vessel, doon yung two ways. Hello? Sir, we lost you again po. It reflects, patayin ko na lang yung video. So, yun. Okay. Okay na? Kasi yung Opo. video, yung okay. So, sa amin kasi sa mga katutubo, napaka-importante ng wika. It's, yun nga, alam natin na language is a vessel. No? The earth, no? Ang mundo is a vessel. No? It is our home. No? So, kaya actually na-internalize na yun ng mga katutubo, no? Yung concept ng home. Kaya nga, once na pine-preserve mo yung culture, you're also preserving your language. No? So, it's a give and take, no, na relationship, no. So sa amin kasi ganun din nung pinag-aralan ko yung sa Mindoro, yung yung concept ng siganon or the outsider. So sila lang yung may term ng outsider na tawag diyan siganon, no. Sa Bukidnon kasi ang tawag mga dumagat, no. So dumagat. Mm-hmm. So naiba dun sa tribe na sinasabi natin na dumagat. So basically mahalaga, no, yung wika, no. So sa pag-articulate, no, ng kultura. Mm-hmm. So dun sa iba pang aspect, no, ng indigenous, no. So gusto kong sabihin dito yung concept ng fourth world, no. Meron tayong first world, second world, third world. Sa recent, no, na studies, meron kang tinatawag na fourth world. Ayun yung mundo ng mga katutubo. It's different from the first, second, and third. So kaya nga sa Canada, they call it First Nation, no, yung tribe. So First Nations. So ito yung unang bansa, unang nasyon, no, yung mga indigenous people sa Canada, tinitingnan sila as hindi pa
ganun, no, yung tingin. Kasi pag sinabi mong First Nation, no, priority yung First Nation kumpara dun sa mga Sigano, yung dating outsider na mga French, no, and Americans, no, English. So mahalaga, no, doon ko lang naisip, no, yung bagay na yon ang nabanggit ni Ma'am Dominic, yung tungkol sa language. So mahalaga yon yung konsepto. So siguro kung may apply natin yung concept ng First Nation sa multicultural context, no? Yung Canada yung unang nag-isip ng konsepto ng multiculturalism, no? So na successful, no, sa Amerika kasi yung mga Indians hindi rin naman kasi yung concept ng multiculturalism ng Amerika is naman yung melting pot. Parang yung concept natin ng melting pot ay yung kinopya natin dito sa Pilipinas na problematic, no? Kasi nga ito yung Kapampangan, yung Pampanga, marami talagang nasa Pampanga, no? So pero at gumagamit ng wikang Pampanga, pero may threat, no, na mabura yung ganung wika, no? Yes, sir. Kasi nga may yung dynamics, yung social dynamics ng ng Kapampangan, yung wika na yon ng mga Kapampangan ay nalilimutan nating tratuhin na napakahalagang aspekto ng kanilang kultura, no? So lalo na ng gobyerno natin kasi meron siyang sariling agenda, no? Yeah. Kaya kanina banggit ni Ma'am Dominic na sandali lang, ayoko maging political dito, but the personal is political, no? Ibig sabihin ako, ano man yung sabihin ko ay bahagi ng aking personal bias, no? Kaya sinasabihin ko rin, bias ako sa mga katutubo kasi katutubo ako. Pero I really have to stand my ground. Kasi yun talaga yun. Parang yung mga Kapampangan na nawawala yung kanilang wika, they have to stand their ground. Kasi nga, natethreaten nung mga nasa labas ng Pampanga, halimbawa, or Ilocos, in a sense, no, kasama yun. Lalo na yung mga Tagalog. Kasi sabihin natin, yung Filipino language naman, Tagalog. Hindi yun. No? Kahit sa Batangas, problema nila yung pagkawala ng kanilang wika. Kasi wala nang mga batang gumagamit ng mga mahalagang konsepto sa Tagalog. Kaya, kung alam natin yun, kahit sa Tagalog, no, hindi lang yung Kapampangan, yung iba't iba pang mga wika dito sa Pilipinas. So, ang ibig sabihin ko rito, in short, kinakailangan we have to stand our ground. So, kinakailangan tumayo tayo sa ating, manindigan tayo dun sa wika at kultura natin. No, kung Kapampangan naman, ipakita mo. Kasi pag yung isang Kapampangan napunta sa Maynila, tinatanggal niyo na eh. Parang yun na yung end ng pagiging Kapampangan. No? So, imperial politika yun, yung sentro ng gobyerno natin, yung Malacanang, nasa Maynila, no? At ano yung wikang ginagamit niya? So, yung aspekto sa tingin ko, kaya nagkakaroon ng political undertone, no? Yung mga babanggit natin, ano yung motivation talaga politika, yung mga bagay sa tingin ko, no, manindigan tayo. So, yun. Ma'am Monique, Dominic, ano po ba kayo? Ano pong probinsya niya? Kung Pampanga po, sir. matanong ko lang. Pampanga. So, yun. So, napakaganda kasi yung si Brother Andrew kasi Kapampangan yun. Si Brother Andrew Gonzales, Salazar. Kapampangan yun. So, yung bahay nila, kasi mawawala yung bahay nila kasi may itatayong bago. Anong ginawa ni Brother Andrew? Para ma-preserve yun, yung mismong buong bahay, nilipat nila, ginawang museum sa Lasal das Marinas. Kaya pag pumunta kayo doon, parang yung museum nila, yun yung old house na nilagay sa loob ng Lasal das Marinas. Pero yung mga bagay na matatagpuan doon sa old house na yun, na part nung exhibit ng museum, mga gamit ni Brother Andrew. So, sa mismong bahay nila. So, babalik na naman tayo sa concept paano mo siya mape-preserve. Ito yung home, nagiging literal. No? Literal na bahay na kinakailangan mong i-preserve. Kasi nandun yung tradisyon ng pamilya. So, yun, Ma'am Dominic.
Thank you very much po, Dr. Gayanis, for the very colorful take into dissecting the metaphor. I'm just going to make one more quick point before I end my part of the reaction. Given all of these, I think there's this idea of coming home, which is basically promoted in the idea of what the student was trying to pitch. I somehow got that idea when I looked at the description for the YouTube posting of the video, which says millennial student. So I was initially okay. I'm gonna start my video. Okay. When we talk about usually what's associated with the idea of the millennial student, we're talking about naabutan na yung pagiging digital native. We're looking at everything is fast paced, quick cook, right? So we want to disconnect from that kind of lifestyle and try to connect also with our ethno-linguistic roots. And there's a sense of being a fuller Filipino in the sense that if we look at the multidisciplinary perspective, it's using our degree, using our capabilities in order to be able to contribute to the society. And going back to the idea of Filipino-ness is also being defined in part by our obligations as Filipinos and our obligations to our ethno-linguistic roots. There's this idea of hope, and at the very foundation of this idea of hope is, I'm going to go into the technical details of the research, but there's the ethnography. If you really want to make a connection with the people, before we go into Freire's approach of the dialogical, the ethnographic is the best way to balance a sense of power. There's an equality of power in the sense that you're treating those you interview as co-contributors. They are not interviewees. They are not sources of data. They are people whom you are working with in order to make a greater project happen. If you want multidisciplinarity and interdisciplinarity, yeah, you go into ethnography. And I'm hoping that we have our population here of those who attended. I'm hoping that there are tourism majors, because there are some. I've had a few classes before I've handled, and so the lot of them tend to react that they're overlooking that they are representative of their cultures. It's not all about seeing the world. It's all about representing your part of the world as well. So hanggang dun na lamang po. Thank you very much for the time, and thank you so much for your insights, sir. Dr. Kayanis. Mahalaga po yung ganyang mga pagbasa or reading doon sa film. So, maraming salamat din sa tulong ninyo at sa suporta ninyo para maging bahagi ito ng klase ninyo sa And there we have it. Thank you so much, Dr. Juntado and Architect Gascon, for your insights. Muling paalala, huwag natin kalilimutan na ilagay ang mga pangalan sa ating chat box kasama ang ating kinabibilangan na institute na may hashtag FEUIDS at hashtag Indigenous Month. Huwag din nating kalilimutan na i-like, i-share at i-follow ang Facebook page ng FEU Department of Interdisciplinary Studies at FEU Interdisciplinary Studies Society. Ngayon naman ay aming ibinubukas ang pagkakataon sa bawat isa na magtanong. Gamitin lamang ang raise hand button o di kaya ay i-type ang katanungan sa ating chat box. Habang nag-iintay po tayo, nais lang po naming ipaalala na sagutan ng survey form mamaya dahil ito po ang magiging basehan ng pag-distribute ng ating e-certificates. Meron po tayong isang katanungan mula kay Joshua Agisa ng IAS BAIDS. Ang kanya pong tanong ay, bakit po mahalagang tumingin sa iba't ibang perspektiba sa mga issue sa bansa? Ayan po.
Dr. Cayanes, Different point of view. Oh, well, Opo, tanggalin ko lang nawala. yung aking tanggalan ko lang ang aking video. Okay, so so bakit kinakailangan ng maraming perspective, no? So yung problema natin kasi yung mga issues na yan, three-dimensional. No? So it's three-dimensional. May aspect na three-dimensionality. No? So kailangan ng iba't ibang perspective, no? So bakit kinakailangan yung iba't ibang perspective? No, mas kasi na-enrich nito yung yung pagsagot doon sa mga problema na yun. So mas maraming nag-iisip, mas maraming perspective, mas nagiging buo, no? Akala natin kasi pag maraming mga pananaw, nagiging watak-watak, no, yung konsepto natin tungkol sa isang issue, pero hindi iyon ang nangyayari. Actually, mas nagiging solid, no? Nasosolidify nito yung pag-unawa natin, yung understanding natin doon sa isang issue, no? So sa tingin ko ano yun, magandang paraan yun. Magandang paraan yun para magsimula na katulad ng interdisciplinary studies, hindi ka lang maaaring kung mapapansin natin, hindi lang masasakop ng isang disiplina, halimbawa ng sociology, yung problema ng isang issue. Halimbawa, kaya din ng disiplina ng humanities tulad ng literature, no, yung pagsagot dun sa problema tulad halimbawa ng kahirapan, no? So, halimbawa kung sakaling may isang tumula kung sa isang physicist na sinasabi niya na ito yung paraan ko, no, kung sakaling ako yung physicist sa natural sciences, no, na ito yung take ko dun sa poverty, no? So, yung konsepto natin halimbawa ng technology, no? So, sciences, no? So, kung pagsasama-sama natin yun, halimbawa, no? So, yung iba pa dun sa social sciences, no? Tulad ng kasama din ng humanities. So, meron kang natural sciences. So, mas nagiging mas buo yung pagtingin natin doon sa realidad, no? Kaya mahalaga yung different perspectives para sa akin. Kasi halimbawa ako, yung halimbawa, yung mismong tama raw, halimbawa, ano yan biology yan no? So, meron siyang sa mas naunawaan natin yung mismong anatomy ni tama raw pag sinabi ko halimbawa na ang tama raw ay isang maliit kalabaw, Manilenyo, no? Kabataan or millennial student na hindi pa nakakita nung tama raw. No? So, kasi iba talaga nung nakita ko mismo yung tama raw, dun sa mismong niya, ito pala sa kalabaw. Pero pag sinabi natin maliit na kalabaw kasi magkakaanak sila, maraming operasyon ng discipline sinasabi ko. Una, yung alam ko kung ano ba anatomy yung kalabaw na ito yung differentiates at meron ka bang idea what differentiates tama bukod sa pagiging maliit na karabaw, what differentiates between a tama and karabaw? Since tama raw kayo, so siguro bilang millennial student, ano nga ba? No? Kasi pareho naman silang may sungay. Hindi pareho. Kasi pag nakita mo in person, yung tama raw, ang sungay niya pa V-shape yung sungay ng tama raw. Pero yung kalabaw, naka-art. So, ito pala yun. Ngayon ko lang nalaman yun kasi nakita ko siya. So ano yun, sa biology, kinakailangan niyang ano yun, kinakailangan mong pag-aralan. Bakit V-shape? Saka ito, naka-art. No? Ito yung karabaw, ito yung nag-differentiate sa kanya. Malaki pala yun kasi sa pag-aaral, base dun sa nung tama raw na mali siya,
ah, sumasabit yung V-shape nila na ano, na sa mga twigs ng punong mabababa. So yun, kaya namamatay sila. So, pero bakit yung kalabaw mabubuhay dun sa wild din? Kasi yung art, hindi siya masyadong sasabit sa puno. Kasi yung pagiging V-shape nung tunay ng tamaraw, mas ano siya, mas mahirap siyang i-maneuver pag sumabit. Unlike yung naka-art. So yun. So yung bagay na yun, science yun. At siguro pag gumawa ako ng short story, mas malinaw sa akin kung anong difference sa tao sa tamaraw. So pero yung ganong differentiation, maraming operation, maraming nag-ooperate na mga relasyon. So, siya ay tama. Pero yung sa social science, halimbawa sa sociology, indicator ng tama raw. Pag naubos ang tama raw, definitely may problema yung ecosystem, no? At malamang kaya hindi na rin mabuhay itong tama raw kasi yung mga nangangalaga dito, tulad ng mga katutubo, wala na rin, no? So isabihin, pag nawala ang isa, wala iba. Sa akin, ito yung naisip nakapag-halaga siya. So, bilang filmmaker, ibang disiplina naman yung film. Kasi iba pang disiplina yung paggawa ng pelikula doon sa mismong napapanood yun na film. So, anong perspective yun? Definitely, yung disiplina ng filmmaking ay iba doon sa panonood ng film. So, alam niyo ba yun? Kasi ang wala mismong sa mismong sa tribo sa ang nakalagay na scene ay exterior night. So actually ang hindi niya nakikita doon sa discipline ng filmmaking, merong mga lights. Okay? Tulad yung gasera, akala ninyo habang pinapanood niyo yung eksena na yon, ang liwanag ay nagmumula sa gasera. Pero hindi. Nakatago doon scientifically, no? Kinaka-scientific as filmmaker. Yung light. Kasi hindi magre-register sa camera. Yung kung gamit ko, yung gasera lang. Kinakailangan ko ng malaking lights doon. Nainakit pa namin sa bundok. At kinakailangan ng generator na hindi nyo naririnig. Kasi mahaba yung cord. So, yun yung hindi nyo alam. So, pero yun yung disiplina ng film na ngayon ko lang nasabi sa inyo. Reality. No? Involved, no? So, nandun yung science sa filmmaking. So, yun. Okay. Thank you. Ito naman po mula sa isang FEU faculty. Bukod sa mga yan, ano po ang mga ethnic groups na sa palagay ninyong dapat pang maunawaan ng mga mas nakararami? Dr. Gayanes? Yes. Actually, dapat highlight na. So, sa multiculturalism, sinasabi meron kasi na unity in diversity, no? So, kinakailangan maging diverse, no? Kasi mahalaga yung mga wika, no? So, kasi namamatay yung wika eh. Namamatay yung wika. So, actually, dapat i-highlight natin, pag-aralan natin. No? Pero sa lifetime natin, sabihin nyo, posible ba yun? Posible yun, no? Sabihin, halimbawa, wala lang sa mga millennial, no? So, maraming wika na dapat nating mapakinggan at bigyang halaga, no? So, actually, yung marami Dr. Kayanes, nawawala-wala po yung audio nyo. actually, kasi ang galing ko na yung video. So, okay na? So, okay. So, actually, meron tayong 120 languages sa Pilipinas, no? Ganun ka-diverse ang linguistics na meron ang Pilipinas. Ibig sabihin, pag sabi mo ganun ka-diverse, ang isang indicator nito, ganun kayaman ang kultura natin. Pag maraming wika. Okay, halimbawa yung mga Kapampangan, ganun kayaman yung kultura ng mga Kapampangan.
na iba doon sa mga Tagalog. Kasi may sariling dynamics yung mga Tagalog. Ganun din yun sa Ilocos, yung mga Ilocano. No? Halimbawa ako, mga bukid doon, binukid. Ang malungkot sa akin, personally, hindi ko naaral yung wikang bukid noon o higaunod. No, kaya ayun yung binabalikan ko na kinakailangan ko siyang ma-preserve. So kaya gumagawa rin ulit. Ngayon, sa ngayon, gumagawa ako ng documentary sa bukid noon. No? Ang title niya Kapuun, no, or Roots. Ang ibig sabihin ng roots sa wikang higaunon. It's Kapuun. So, yung mismong paggamit ko ng title na Kapuun, na may translation ng roots, sa Pilipino ay ugat, isang paraan yun, no, ng pag-highlight ng wika, no, at pagpe-preserba nito kasi hindi siya kinakailangan mawala o mamatay. So, maraming wika ang kailangan nating mapreserba at yung wika na yan ay 120. Ibig sabihin, iba pa yung dialekto na sinasabi natin. Kasi meron tayong mahigit 400 na dialekto, no? 400 na dialects, mahigit 400. So, ibig sabihin, ganun ka-rich, ganun kayaman yung kultura natin. Maraming salamat. Para naman po sa huling katanungan, mula po kay Sofia Bonifacio, ano ang mga pangunahing suliranin kinakaharap ng eco-cinema sa film industry sa Pilipinas? Ano ang mga hakbang na nagawa na ng mga eco-cinema filmmakers or advocates para solusyonan ito? Dr. Rayanes, yung audio niyo po. Yes, o ano pa rin ako? Choppy pa rin ba? Ayan So, po, okay. malinaw. Okay na. Okay, magandang na-erase yung about eco-cinema, no? So, kasi sa Hollywood, alam niyo ba, yung eco-cinema sa Hollywood ay or sa Amerika ay nakabatay dun sa Hollywood, no? At treat nila yung eco-cinema, halimbawa, yung futuristic tulad ng yung kay film na Avatar, no? Sinasabing ng libro yun yung eco-cinema nila. Yung Avatar, napaka-futuristic yun. Bahagi siya ng eco-cinema. Alam niyo kung bakit? Kasi walang masyadong gumagawa ng eco-cinema. Ayun yung malungkot, no? Isa yung paggawa ng documentary. So, part yun ng about wilderness, no? Part yun ng eco-cinema. Pero kasi yung eco-cinema strictly as a discipline, no? Or as a genre, no, sa film ay dapat meron kang spouse meron kang engage ka doon sa advocacy, no, na hindi matatagpuan doon sa mga Hollywood films. Kasi basically ang aim ng Hollywood films is to entertain, no? So bakit ko sinasabi to? Dito sa Pilipinas, konti lang o halos ilan lang ang gumagawa ng eco-cinema. Kaya nung nabasa ko yung libro about eco-cinema, sinabi ko sa sarili ko as a filmmaker, gagawa ako ng eco-cinema. Kasi wala akong makitang halimbawa ng eco-cinema sa Pilipinas. No, isabihin yung feature na ganito yung discourse, no? Kasi yung eco-cinema, strictly pag ginamit mo siya sa paggawa ng pelikula mo, dapat meron kang malinaw na discourse. No, halimbawa about the indigenous, about their culture, about their advocacies. So, maraming aspect yung eco-cinema. So, yung short film is an example of eco-cinema. Bakit naging short film siya? Actually, gumawa ako ng isang full-length na film na sinulat ko na script. Pero mahal ang film no? So, saka walang magbabank dun sa eco-cinema Kasi meron siyang, actually, yung mga nasa mainstream, allergic sila sa sa advocacy, no? Ayun yung nakakatuwa Pinas. So yun. So konti pa yung mangingilan pa lang yung gumagawa ng eco-cinema. So sa tingin ko kayong mga estudyante lalo na dito sa IDS. So pag gumawa kayo ng research, i-documenting. So isang aspect yun kasi mas nagiging mas napapatunayan mo na part siya ng eco-cinema. Sabihin, paggamit ka ng research, no, nag-research ka doon sa pagsulat mo ng script at paggawa mo ng pelikula, mas nagkakaroon ng bearing ito for, sabihin na natin, eco-cinema.
Kasi ang napaka-conscious kasi ng eco cinema. Pag sinabi mong eco filmmaker ka, malinaw sa iyo yung advocacies mo saka yung ano mo, yung dahilan mo para bakit ka gumagawa. Definitely it's not just to entertain kasi hindi siya talaga yung ano hindi talaga siya yung reason mo kung bakit gumagawa ka ng film. It's not just for entertainment, but ang pinakamahalaga ay yung ano, yung discourse, no? Na which is academic, no? Yung academic. Kaya mahalaga yung Department of Interdisciplinary Studies, eh. No? So kasi dapat nasa pamantasan yung gumagawa ng eco-cinema. So yun, kasi mas marami kayong nalalaman at mas nakakapag-research tayo. So yun. Maraming salamat po, Dr. Dexter Cayanes. Upang bigyan ng pagkilala at pasasalamat si Dr. Dexter Cayanes, narito ang Certificate of Appreciation. Far Eastern University awards the Certificate of Appreciation to Dr. Dexter B. Cayanes for his valuable contribution as speaker during the WERPA Diskurso ng Pagsasakapangyarihang Kultural para sa Kapaligiran at Kaunlaran sa short film na PowerPoint with the theme National Indigenous Peoples Month, given this 27th day of October 2020 at Far Eastern University, Manila, signed by Department Chair, Department of Interdisciplinary Studies, Juanito Anod Jr., and the Dean of Institute of Arts and Sciences, Dr. Rowena Capulong Reyes. Maraming salamat sa IDS at sa FEU. At sa mga Maraming estudyante. salamat din po. More power sa ating lahat. Werpa. Werpa! Werpa. Werpa. Werpa! Paalala sa bawat isa, pindutin ang link sa ating chat box upang sagutan ng survey form para matanggap ang e-certificates. At upang ating formal na tapusin ang programa sa hapong ito, narito si Ginoong Roman Sarmiento mula sa Department of Interdisciplinary Studies. Yan, isang pinagpalang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa mga nanood. Maraming salamat sa mga host. Maraming salamat, Sir Dr. Cayanes, sa isang malaman at nakakabagong buhay na mga impormasyon. Tunay nga na ang pelikula, gaya ng ipinakita ninyo na PowerPoint ay maiksi, ngunit makapangyarihan na kaya makapagbago ng lipunan. Muli, mabuhay ang ating katutubo, mabuhay ang FEU, mabuhay IBS. Maraming salamat at muli isang pinagpalang gabi sa inyo. Hapon sa inyo. Maraming salamat po, Ginoong Sarmiento. Maraming salamat po. Amin pong inaanyayahan na buksan ang kamera ng bawat isa para sa ating photo opportunity. Ang mga pictures ay i-upload at makikita sa FEU Department of Interdisciplinary Studies at FEU IDS Society na Facebook page. Kung kaya, muli i-like at i-follow ang mga ito. Ayan po. So, 1, 2, 3. Thank you po. So, maraming salamat. Hanggang sa muling pagkikita. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod, Jade San Felipe. At ako naman si Alison Labrador at ito ang Beyond Discipline Lecture Series, WERPA. Diskurso ng pagkasakapangyarihang kultural para sa kapaligiran at kaunlaran sa short film PowerPoint. Hatid ng Institute of Arts and Sciences at Department of Interdisciplinary Studies. Magandang hapon. Hanggang sa muli.